Nagkakamali pa lang at nagsisimula hindi sa dulo na naani na ang mapait na bunga ng mga pagkakamali. Wisdom speaks and shouts, competes with noise, with foolishness. And the wise listens for wisdom, listens to wisdom. Yung sa dami ng ingay, inuulinig mo talaga kung alin yung wisdom. Sa dami ng bumubulong, sumisigaw, umaagaw sa ating pansin, ay tayo nanunuri. Napilit nating dinidinig kahit yung anas, bulong ng wisdom, sa kabila ng napakaraming dumadagundong na ingay ng foolishness sa ating paligid. Proverbs 1:20-33 sa pagpapatuloy, Fools, how long will you love being ignorant? How long will you make fun of wisdom? How long will you hate knowledge? Dito ay pinapakita na ang kamangmangan, ang foolishness, ay hindi lamang napakamaiksing panahon, matagal, mahaba. At salamat naman sa Diyos. Hindi instant naman. Usually, ang bunga ng foolishness. Hindi parusa agad. Hindi kahirapan agad. Hindi pagdurusa agad. Matagal, sunod-sunod na mga pagkakamali. Matagal, sunod-sunod na pagbibingi-bingihan sa katwiran. Matagal, sunod-sunod na pagbubulag-bulagan sa liwanag bago magkaroon ng mapait, masaklap at malaking bunga ang ating mga pagkakamali. Binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon para matuto, para maisip, para magbagong loob, para magbago ng isip. Pero sabi ng wisdom, how long will you love being ignorant? How long will you keep repeating the same mistakes? How long will you keep listening to foolishness? Obserbahan natin sa maraming mga pamilya. Kadalasan ng mga problema ng bawat isang pamilya, yun at yun din, paulit-ulit. Kung ang problema nila ay relationships, paulit-ulit ang problema ng relasyon ng tatay at nanay, ng kapatid at ng kapwa-kapatid, ng magulang at ng anak, ng mga in-laws. May mga brand of problems na para bagang paborito ng mga pamilya, yun ang problema nila. May mga pamilya naman na lagi ang problema, pera. Alam mo, lagi na lamang silang nagkaka-chance magkapera pero nawawala. Lagi sila nagkakaroon ng kabuhayan pero nauubos. Lagi silang may chance na umahon, pero mamaya, babagsak na naman. Paulit-ulit, financial yung problem. Meron naman behavioral. Kung yan ay dahil sa mga bisyo, dahil sa mga addictions, o dahil sa asal sa buhay. Meron naman ang problema nila, kalusugan. Paulit-ulit. Maliban na lang, of course, kung genetic yung dahilan ng sakit. Pero marami mga sakit ng pamilya na dahil sa kanilang lifestyle, dahil sa kanilang values, dahil sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay, paulit-ulit ang mga problema kasi paulit-ulit din ang ginagawa nila mga maling hakbang. Kaya sabi ng wisdom, how long will you listen to foolishness? How long will you ignore wisdom? How long will you keep repeating the same mistakes? At sa puntong ito, magandang maisip tayo agad mga kapatid. Ano ang paulit-ulit na problema natin individually, personally? Ano ang paulit-ulit na mga problema ng ating mga pamilya, ng ating lipunan, ng ating sambayanan? Malamang na ang dahilan nun ay paulit-ulit na pagkakamali at paulit-ulit na napakatagal na pagbibingi-bingihan sa karunungan at sa itinuturo ng wisdom. Verse 23, I wanted to tell you everything I knew and give you all my knowledge, but you didn't listen to my advice and teaching. Ganyan daw katyaga ang wisdom. Ganyan katyaga ang Diyos. Ganyan katyaga ang karunungan at kaliwanagan. Paulit-ulit, turo ng turo, pero patuloy na hindi pinakikinggan ng mga foolish people. And it takes consistency and stubbornness to be foolish. You don't become foolish by committing one mistake or two or three. Foolishness,
is in continuous repetition of errors and mistakes without learning. Verse 24 and 25. I tried to help, but you refused to listen. I offered my hand, but you turned away from me. You ignored my advice and refused to be corrected. So wisdom tries to help. Wisdom offers a helping hand. Wisdom uses tools, instruments, helpers to teach us. Kung yun man ay mga formal teachers, informal teachers, counselors, kung yun naman ay verses, yun naman ay mga buhay ng nasa paligid natin o sarili nating buhay o mga mumunti, maliliit na mga pain na nararamdaman natin tuwing mali ang mga ginagawa at mga desisyon natin sa buhay, patuloy at patuloy na kinakausap tayo ng wisdom. Kaya helpful, useful kuminsan yung pain. Kasi tool yan, instrument yan ng wisdom to call our attention that something is wrong. And why is our attention being called? So that the wrong thing will not become a bigger and bigger and bigger mistake. Kasi lahat may bunga. Nagbubunga ang lahat. Fools turn away from wisdom and godly reason. Fools ignore godly advice and correction. Fools ignore early signs of trouble and early and light corrections. Isa yan na characteristic of foolishness. May mga senyales na napatungo siya sa problem, hindi pa niya pinapansin. Binibigyan na siya ng mga magagaang tapik, pitik, kalabit. Hindi niya pinapansin. Ang inaantay niya ay malaking dagok, malakas na hampas, malakas na palo, para lang siya magising. Pero kung tayo ay makikinig lang sa mga maliliit na bagay, mga bulong, mga anas ng karunungan, mga tapik at pitik ng buhay, hindi na tayo aabot pa sa lumala ng lumala ng lumala. Kaya kung nagkakaroon ka na ng financial problem, bata ka pa lang. Nagkakaroon ka naman ng chances, pero laging nasisira yung chances na yon. Hindi natin tinutukoy dito yung talagang wala namang chance magkamali dahil wala talagang pera, wala. Pero yung meron, tapos nawawala pa. Tapos magkakaroon uli, mawawala na naman. Pabalik, merong foolishness involved. Huwag tigasan ng loob, huwag tigasan ng puso, huwag magbulag-bulagan, makinig. Para hanggang mga tampal-tampal pa lang na maabot natin, hindi dagok at mariing hampas para tayo matuto. May mga signs of trouble. Kahit sa mapapangasawa mo pa lang, girlfriend mo pa lang, boyfriend mo pa lang, makikita mo yung magiging signs of trouble sa buhay ninyo pag magkasama kayo, pag mag-asawa na kayo eh. Kasi kung meron kayong long enough na pagsasama bilang magkasintahan bago kayo magpakasal, makikita mo na what kind of troubles does this person get into. Do I want to be part of the trouble which probably will become bigger and bigger as time goes by? Ano ang mga sinasabitan niyang problema? Yun at yun. Kasi ang tendency niyan, unless siya ay matuto at makinig sa wisdom, magpapaulit-ulit lang yun. Kaya kung babaero, magiging babaero. Maliban na lang talagang magpalit ng pag-iisip. Kung utangero, magiging utangero. Kung lagi na lamang pumupunta sa maraming nasuswindle siya, naloloko, napagsasamantalahan, paulit-ulit na mangyayari yun. Kung hindi siya makikinig sa mararahan ng mga paalala. Pero habang siya ay lumulubog sa problemang yan at paulit-ulit niyang ginagawa ang same mistakes, palakas ang palo. Palala ng palala ang bunga, pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya dapat makinig habang banayad na bulong pa lang at hindi ka pa binubulyawan ng langit. Habang banayad na pitik pa lang at hindi ka pa hinahagupit ng latigo, kailangan makinig. At any given time, wisdom is teaching us a lesson. Every failure, every pain, every suffering, yan ay may daladalang lesson. At kadalasan, bunga lang talaga ng ating mga ginagawang mali.
Kung hindi man natin directly, personally ginagawa. Ginagawa yan ng mga taong sangkot tayo at sangkot sila sa atin. Halimbawa, magulang at anak, kapatid at kapatid, mag-asawa. Nagkakaroon tayo ng effect sa isa't isa. Kaya importanteng maging matino. Kung minsan ang tinutino ng buhay mo, tapos yung kapatid mo, waldas. Kung minsan inaayos mo ang buhay mo, pero yung tatay mo, pabaya. Minsan, ang mga magulang mo nagpapakahusay, nagpapakatino, pero yung anak naman ang gumagawa ng kung ano-ano mga kabalbalaan na paulit-ulit-ulit. Nagsisimula yan, maliit lang. Pag hindi mo itinuwid, lalaki yan ng lalaki. Kaya dapat makinig sa wisdom. Fools insist on foolishness. And this early, sa ating pag-aaral, dapat ina-identify na natin, ano ba ang aking mga foolishnesses? Ano ang foolishnesses na nakikita ko sa mga taong malapit sa akin? Ano ang pwede kong gawin para yun ituwid? O ano ang pwede kong gawin para iligtas ang sarili ko sa sure disaster na darating sa kanya? At pag hindi ako lumayo, hindi ako gumawa ng tama, ay madadamay at madadamay ako. Foolishness is a long road. It's not a short trip. It takes many stubborn steps to and into irreversible results. Bihirang-bihirang mangyari na isang tao ay biglang-bigla na lang na nasadlak sa sobrang-sobrang laking problema. Usually, step by step ang punta doon. Halimbawa, meron kang malaking kabuhayan, biglang nawala, isang iglap, napaka-imposible naman nun, maliban na lang bigla mong itinaya lahat sa isang sugal. Pero usually, ang pagkawala ng maraming kabuhayan ay unti-unti. Dahan-dahang mas malaki ang gastos kaysa kita. So, nagkakaroon ng utang, mangungutang, magsasangla, magbebenta, unti-unti, dahan-dahan. Pero pag yan ay hindi pinigil, hindi sinugpo agad, bigla na lamang marirealize na ang dami na palang nawala, ang dami nang nabenta, ang dami nang nasangla, ang dami nang nalusaw. Ganyan din sa kalusugan. Hindi naman biglang may ginagawa ka lang na isang bagay na matay ka agad. Unless super hazardous accident yon. Usually, dahan-dahan. Kung ikaw ay may bisyo, ikaw ay sumisira sa iyong katawan, sa pagpupuyat, sa lifestyle, sa pagsuong sa mga panganib, dahan-dahan yun. At kadalasan along the way, nagkakaroon ng babala. Something goes wrong. Nagkakaroon ng pain. Nagkakaroon ng sorrow. At yun ay mga warning para tumigil ka na sa pag-pursue sa landas na yan, mag-iba ka na ng daan dahil ang pinupuntahan yan, disaster. So even at this point, I like to challenge everyone. Saan patungo ang mga steps nyo ngayon? Yung mga bagong desisyon nyo o desisyon nyo kahapon, last week, saan patungo? Patungo ba yun sa wisdom o sa foolishness? Nandito tayong lahat ngayon sa kinakatayuan, kinakaupuan natin, sa ating kinalalagyan, dahil dinala dito tayo ng marami mga steps that we have taken in the past. Hindi ka biglang isang kisap mata, isang iglap nandyan ngayon. Bunga yan ng maraming mga hakbang. At kung nakakahalata ka na hindi mo gusto yung kinalalagyan mo ngayon, o hindi mo gusto ang pinupuntahan mo, stop, mag-U-turn, change your way para maiba. Huwag nang ituwid pa ng isang pagkakamali ang isang pagkakamali kasi lalong babaloktot. Umatras. Kung nakakaramdam ka na patungo ka sa disaster, atras. Kung ng mga una ay nakakalusot ka, nakakapagpalusot, don't think na laging may lusot. Why? Because what you plant is what you harvest. Yan, pag nag-analyze tayo ng maraming taong lumulubog sa problema, ang isang dahilan. Magkakaproblema sila dahil sa foolishness, magpapalusot. Gagawa ng palusot, tatapalan, tatakpan, pagtatakpan, gagawa ng isang mali para takpan yon o para punuan yung kulang. Pero mamaya, palaki ng palaki yung mistake, palaki ng palaki ang kulang, palaki ng palaki ang ginagawang pagtapal, hanggang isang araw sumambulat na ang laki-laki na pala ng problema. Verse 26 of Proverbs 1,
So I will laugh, sabi ni Wisdom, at your troubles and make fun of you when what you fear happens. Disasters will strike you like a storm. Problems will pound you like a strong wind. Trouble and misery will weigh you down. Yan ang sabi ni Wisdom. Sa hinaba-haba ng pagtuturo ko sa iyo, sa dinami-rami ng warning na inignore mo, pag dumating ang panahon na biglang sumabog ang problemang nililikha mo, huwag kang umasa na bigla kitang hahanguin dyan. Foolishness leads to disasters, problems, trouble, and misery. Natural law prevails because God is the author of nature and God is the author of natural law. And natural law always demands and ends in balance. Ang utang binabayaran, ang pagkukulang pinupunuan, ang baluktot itinutuwid, ang madilim nililiwanagan, ang mali itinatama. Causes will have effects. Ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon, effects ng causes that we or people close to us have done in the past, either immediate or in the past long gone. Kumisa nga yung pagkakamali ng lolo, pagkakamali ng nanay, ng tatay, pinagdurusahan pa hanggang ngayon ng apo. Kasi may bunga ang bawat bagay. Ang magandang bagay na ginawa ay magbubunga ng maganda. Ang hindi magandang bagay na ginawa ay magbubunga ng hindi maganda. Planting will lead to harvest. Wisdom abides by natural law, by cause and effect. Wisdom lets fools harvest what they plant. Walang palusot. Ang problema kuminsan sa magaling lumusot, magaling gumawa ng paraan, magaling magtapal, akala nila laging magwo-work yun. Pero meron yung bunga. Proverbs 29:1, whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Yung laging utang ng utang, tapos hindi naman nakakabayad at winawarningan na ng lahat, huwag ka na mangungutang, nadedemanda na, nakukulong na, inaaway na, nalalagay na sa panganib. Tapos yung pa rin, utang pa rin ng utang, you live within your means para hindi mangyari yon. But there are people who never learn the simple arithmetic of do not spend more than you earn. Understandable lang ang spending more than you earn pagka mayroong medical emergencies. Pag may nakatayang life and death na kailangan ka mangutang. Pero yung mangungutang ka para ka mag-party, mangungutang ka para ka magbakasyon, mangungutang ka para ka bumili ng bagong kotse, o mangungutang ka para ka magpagawa ng ganito at ng ganyang project, o bumili ng ganito ganyan, or hindi mo man inuutang ay, lalong masama kung ninanakaw, lalong masama kung kinukupit, lalong masama kung ginagawaan ng masamang paraan para makuha, hindi naman talaga necessary sa buhay, may bunga yan. May bunga yan. Hindi pwedeng wala. Now, wisdom seeks refuge and protection in God on time before the disaster happens. Kasi nung nandiyan na yung disaster, anong sabi ng wisdom? I will laugh at your calamities. Hindi ka nakinig sa akin noon. Don't expect me na biglang makinig sa iyo ngayon at hanguin ka sa hukay na ikaw mismo ang unti-unting naghukay at na ikay nabulid, heto ngayon, hihingi-hingi ka sa akin ng awa. Fools will call for me, but I will not answer, sabi ni wisdom. They will look for me, but they will not find me. Kasi may panahon ng paghahanap ng wisdom before the problem strikes. Not after. Not during. Before. This is because they hated knowledge. They refused to fear and respect the Lord. They ignored my advice and refused to be corrected. They filled their lives with what they wanted. They went their own way, so they will get what they deserve. Ubod ng linaw ng sinasabi ni wisdom.
ang mga hangal, ang mga hindi nakikinig sa akin sa paulit-ulit at patuloy kong pag-aalala at pagtuturo at pagbibigay ng babala. Pag sila na ngayon ang bilang napahamak at tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako, hindi nila ako makikita. At bakit ganon? Kasi kinamuhian nilang karunungan. Tumanggi sila na matakot sa Panginoong Diyos at igalang ang Diyos. Binaliwala nila ang mga payo. Tinanggihan nila ang pagtutuwid. Pinuno nila ang buhay nila ng mga gusto nila at ibig. Hindi sila nakinig. Nagsolo sila sa kanilang mga kabaliwan. So, tatanggapin nila kung ano ang bagay na tanggapin ng kanilang foolishness. Wisdom, God, natural law, do not save from disasters that are fruits of stubborn foolishness. Wisdom, God, natural law, save before disaster bears fruit, not after. So, ang ating title nga is, Be Wise on Time. Hindi mo naman pwede sabihin, hindi ako nagkaroon ng babala. Unti-unti mo nang may babala yan. Hindi bigla-bigla. Marami mga signs. Fools die because they refuse to follow wisdom. They are content to follow their foolish ways, and that will destroy them. God does not have to personally punish foolishness. Natural law, cause and effect, works automatically. But those who listen to me will live in safety and comfort. They will have nothing to fear. So kung ayaw mong masuong sa malaking problema, huwag kang sumuong sa maliit na problema. Kasi yung maliit na yan, kakainin ka parami ng parami, palaki ng palaki. Listen to wisdom. Long before disaster strikes. Listen to wisdom before, not during, not after disaster comes is the time to listen. Kailangan makinig na agad habang maaga. Right now, let's stop in our tracks. Freeze where you are. At suriin kung bakit ka nasa kalagayan mo ngayon. Yung may problema, isipin, anong mga hakbang ang ginawa mo o ginawa ng mga taong malapit sa iyo at sangkot ka? Anong mga ginawang hakbang? Bakit ka nandyan ngayon? Bakit kayo nandyan ngayon? Anong dapat gawin? Kung nakita nating may mali, itama. Itama na. Usually may price to pay. Ay, nagkamali po ako. O sige, pero alangan namang exempted ka sa result. Tanggapin mo kung ano man ang naging bunga, learn from it, and begin again. Listen to God's teaching. Listen to wise people's advice. Listen to conscience. May konsyensya naman tayo na kumakausap sa atin. Yan nga ang first line of defense. Yan agad na nagsasabi sa iyong, mali yan, mali yan, mali yan. Pero pag in-ignore mo yan, papalit ang boses yan hanggang mamalat, hanggang mawala na, mapipi na, kasi ini-ignore. Listen to whispers and signs from events before calamity strikes. Wisdom seeks refuge and protection in God, as we have already said. But how do you really seek refuge in God? Paano ba kumakanlong sa Diyos? Psalm 34:8, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Now we have to define why. How does it happen? Paano ba tayo kumakanlong, sumisilong sa Diyos? Taking refuge in God doesn't mean running to God for protection only in the actual time of trouble. It also means walking in God's ways every day before the actual time of trouble comes. Mahalaga yun. Hindi ka lang tatakbo sa Diyos ngayon dahil andyan na yung problema. Dapat araw-araw, wala pang problema, bago magka-problema, at para hindi
magka-problema, humahakbang ka na unti-unti, kahit maliliit na hakbang, patungo sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng hakbang ka ng hakbang ng palayo, ng palayo, ng palayo, ng palayo, ng palayo sa Diyos, tapos biglang ang kaharap mo ay disaster, bigla kang tatakbo pabalik sa Diyos kasi ang layo, layo, layo na nang narating mo. Taking refuge in God is best done by walking every day in the right path. Small steps. Ang tunay na pagkubli sa Diyos, pagsilong sa Diyos, yung pagkubli at pagsilong sa Kanya sa maliliit na paraan, araw-araw, sa marami at mahabang panahon. Not by constantly walking in the wrong path, and then making a sudden U-turn to God when already faced with danger and disaster. You can try that if you're in a big trouble now. Why not? Baka naman biglang maligtas ka. But history and common observation both tell us it doesn't usually work that way. Ang mabisang pagsilong sa proteksyon ng may likha ay ginagawa hindi lamang sa aktwal na oras ng panganib at kapahamakan. Ang pagsilong sa proteksyon ng may kapal ay ginagawa araw-araw, unti-unti, sa patuloy na paghakbang at paglakad sa tamang daan. Huwag kang humakbang ng humakbang at maglakad sa maling daan at pagkaaya na yung kaharap mo na yung dambuhalang kakain sa'yo, bigla ka mag-u-turn patakbo sa Diyos. Ang layo mo na kasi, ang layo na nang narating ng mga hakbang mo, ang hirap mo ma-repair. Kailangan araw-araw ang hakbang ay sa tama, hindi sa mali. If realization or enlightenment comes late, during or after calamities, what do? Accept the fruit of what was planted. Kung nalubog ka sa utang, bayaran. Kung nailit ang iyong prenda, ibigay. Yan ang bayad eh. May cause, may effect. Kung ang naging bunga ay may nawala sa'yo, tanggapin mong may nawala. Kung ang bunga ay nasaktan, well, masaktan. Lilipas din yan. Ano man ang bunga, kung alam naman nating talagang dahil sa mga maling steps, kaya tayo napunta doon, don't be in denial, accept the fruit of what was planted. At huwag na magpalusot. Tanggapin. Masakit man, mahapdi, mahirap, tanggapin. Kasi yung pagtanggap ng bunga, yan ang simula ng iyong recovery. Pero pag lagi mong iiwasan yung bunga, hindi ka makaka-recover. Yung mangungutang ka na mangungutang, tapos yung kung sino man na kamag-anak mo o kaibigan o kakilala, ang bigla-bigla mong hihingan, uutangan para ibayad sa utang mo, di siya yung nagbayad, hindi ikaw, palusot yun. Huwag mong pagbayarin si Pedro sa utang ni Juan. Huwag kang magpahamak ng iba. Huwag kang humanap ng scapegoat. Huwag kang humanap ng ginhawa, pero iba ang nahirapan. Kung hirap ang naging bunga na yung mga pagkakamali, di mahirapan ka, tanggapin mo yan. At ang pagtanggap mo niyan, ang magiging simula na yung paggaling ng iyong recovery. Pero kung lagi kang magpapalusot, inilulusot mo ang sarili mo sa gusot, pero iba ang nasa salang, iba ang nasa sangkalan, iba ang nahihirapan, hindi ka magkakaroon ng learning. Hindi magkakaroon ng tunay na correction because nature is not satisfied with balance. Hindi nagkaroon ng balance kasi iba yun nag-suffer, hindi ikaw. Kailangan, kung pagkakamali mo yun, edi akuin mo yung suffering. Kung mayroong kusa na tutulong sa iyo, kusa na magbibigay sa iyo ng ginawa, salamat. Pero yung para gumawa ka ng paraan na iba ang mahirapan, iba ang mapahamak, iba ang magbayad ng yung mga utang, hindi magkakaroon ng tunay na correction ng nature. Hindi ka rin maghihil, hindi ka rin maitutuwid. If realization or enlightenment comes during and after calamities, accept the fruit of what was planted. Pay. Learn. Then seek God's forgiveness and correction if that is in order. Begin again. Move on. But remember, you cannot move on if you do not accept the fruit of what was planted, if you do not accept the suffering,
if you do not pay, you will never be able to really move on. Ang mangyayari lang, tapal-tapal, band-aid, band-aid, takip-takip, pero butas pa rin, sira pa rin, sasabog uli sometime soon. Creation, nature, always bears fruits. Nature always collects. Sa nature, sa natural law, ang utang, binabayaran. Pag hindi ikaw ang tunay na nagbayad at iba ang ipinasubo mo magbayad doon, hindi ka pa rin bayad, sisingilin ka pa rin. Pabalik-balik, paulit-ulit, walang lusot. So huwag mawili, huwag masanay sa palusot. Napaka-dangerous yan nagpapalusot, tapos nakakalusot nga, akala niya it works. No. Iniipon lang yan ng nature sa isang araw ng paniningil. Your heart is fattened for a day of slaughter. Kaya huwag laging umasa sa palusot. Suffer the consequence. Tanggapin ng maluwag sa loob, lalo't kagagawan mo. Creation, nature always teaches. Pero salamat na lang. Creation, nature, God also forgives and corrects. And correction is unpleasant, painful even, only during the time of correction. Pero pag yan ay natutunan mo to gracefully and wisely accept, ang magiging bunga na niyan, wisdom. At pag naging wise ka na, ang magiging bunga na nun, good fruits. Creation, nature, God always gives a new chance. So kung meron man sa atin na nasadla kayo ngayon sa malaking suliranin, mabigat, mahirap na situation, harapin. Face the music. Tanggapin ang bunga. Ibayad ang dapat ibayad. Magdusa kung dapat magdusa. Pero matuto. Ituwid ang sarili. Humingi ng tawad sa Diyos o sa kapwa na nagawa ng mali. Magsikap at matuto. Magkakaroon lagi tayo ng chances. Because God is always God of second, third, fourth, infinite chances. Ang baguhin, ang pagharap sa problema, hindi ang palusot. Baguhin ang ugali, kung lagi ang nagiging bunga, yun at yun ding problema. Learn from mistakes. Jesus said in John 10:10, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. Pagka tayo'y foolish, maraming mga fullness na nagiging emptiness. Itama ang paraan para maging empty man ngayon, malagay tayo sa tamang pwesto to be full tomorrow. Be wise on time. Habang mas bata, mas magandang maging wise na. At hindi imposible maging wise habang bata. Kasi habang bata pa lang, natuturoan na rin tayo. Meron ng mga little pain. May mga little singil na rin sa atin. Ang nature, may mga little paalala. Makinig para hindi na yun lumaki pa. Ang kalooban ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na payapa. Kasi magkakatumbas yan. When you ask, you are thinking. When you are thinking, you are asking. Ang hindi na-realize at na-appreciate ng marami, pagka iniisip mo, prayer yun. Kahit hindi mo lagyan ng amen sa dulo, prayer yun pag pumasok na sa isip mo. Lalo pag ginagawa mo, pag habit mo, lahat yan prayer. Kaya pwedeng mag-pray without ceasing. By always thinking of it, by working on it, by living in it and by it, you're actually praying for it. So, how do you ask to receive? Think to ask. Because as we have said, thinking is asking. Sa quantum physics, may mga equivalents yan. Yung observer effect na tinatawag. The act of observing changes the object being observed. Pag kami na-measure mo, tinitingnan, iniisip, inaayos, nire-rearrange mo yan. Binabago mo yan. Pinapangyari mo ang gusto mo mangyari. Now, sa quantum physics, meron din tinatawag na binanggit na nga natin na observation. Measuring, expecting,
and predicting an outcome. Yung predicting na yan, pwedeng prediction by thought, pero also by action. Yung gusto mong i-predict na marami kang kakainin, di naghahanda ka ng pagkain. Gusto mong i-predict na magkakaroon ng masayang okasyon, inihahanda mo yung bahay mo o yung lugar, yung venue, para maging masaya ang magaganap doon. Observation din yon. And there's such a thing called quantum tunneling. It's a phenomenon wherein a particle can tunnel or pass through a barrier that it should not be able to pass. Na pag lagi mong pinagtuunan, lagi mong iniisip, lagi mong ikinasa, lagi mong hiningi, ikinatok, inilapit, kahit sa simula ay parang imposibleng maganap, ito ay magaganap. So parallel yung mga katuruan ni Jesus at maraming ideyas in quantum physics. Sa pagpapatuloy ng ating Luke 11:9-13, verse 10, sabi pa rin ni Jesus, everyone who asks will receive. Everyone who searches will find. And the door will be opened to everyone who knocks. Ang tanong, bakit po nag-ask naman ako? Hindi ako nagre-receive. Nagsa-search naman ako, hindi ko matagpuan. Kumakatok naman ako, hindi ako pinagbubuksan. Well, itanong natin, who receives daw? Everyone who asks. In other words, everyone who thinks, who observes, who tunnels, receives. Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you will receive whatever you ask for by praying, thinking, observing, tunneling, by doing. So gusto mong humingi ng bunga ng halaman, you ask by doing. Magtatanim ka, didiligan mo, aalagaan mo yung tanim mo, at lalabas yung bunga niyan under normal and usual circumstances, of course. So, doing is asking. Thinking of it is asking. At tinatawag sa quantum physics na observation and tunneling. Matthew 8:13, then Jesus said to the centurion, yung humihingi ng kagalingan para sa kanyang katulong, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Nasa bahay kasi ng centurion, yung Roman official, yung kanyang katulong na may sakit, lumapit siya kay Jesus at sabi ni Jesus, sige, pumunta tayo sa bahay mo, pagagalingin ko. Sabi ng centurion, sundalo po ako, opisyal ako, pag inutusan ko yung mga tauhan ko, sumusunod naman. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa bahay ko. Iutos nyo lang. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan na gumaling siya, susundin kayo ng kalikasan at gagaling siya. So, naniniwala yung centurion. Pero anong ginawa niya sa paniniwala niya na makakapagpagaling si Jesus? Paano siya nag-ask, nag-seek, nag-knock? Pumunta muna siya kay Jesus. Lumabas siya ng bahay at inilapit niya, idinulog yung sitwasyon ng kanyang katulong. Asking yun. Hindi pwedeng ask ka lang ng asa salita, sa bibig, sa bunganga. May action. At yung asking niya, may action. Lumabas siya ng bahay, pumunta siya kay Jesus. At dahil naniniwala siya kay Jesus, sobrang paniniwala at tamang paniniwala kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus na, sige, punta tayo sa bahay mo, pagagalingin natin yung katulong, sabi niya, hindi niyo na po kailangan gawin yun. Makapangyarihan kayo, kahit dito lang, sabihin yung gumaling siya, gagaling na siya So, meron talaga siyang napakatibay na paniniwala. And he operationalized that faith by not insisting na pumunta pa si Jesus sa bahay niya. Just say the word and it will happen. At dahil naniniwala siya, ipinahayag niya yung paniniwala niya, di gumaling nga ang kanyang katulong. Mark 9:23, nung sinabi nung mga lumalapit na naman kay Jesus, if you can heal us. Sabi ni Jesus, if I can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi ni Jesus, ako? Kung kaya ko? Bakit ako ang issue? Hindi ako ang issue kasi lagi kong kaya yan. Ang issue ay, naniniwala ka ba? Talaga bang naniniwala ka? Sabi ganoon, lahat posible sa naniniwala. Yung ako, hindi ako factor dyan. Sa loob lang siguro ni Jesus or I'm supplying the words. Pero ganun yung idea.
Hindi ako ang factor, kayo. Hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang factor, kundi yung paniniwala mo. Yung kapangyarihan ng yung paniniwala, yun ang factor. At ang quantum tunneling, tulad ng pinag-uusapan natin sa quantum physics, a phenomenon wherein a particle can tunnel or pass through a barrier that it should not be able to pass. Kaya lahat ng mga himala ni Jesus, tunneling yun eh. Tunneling on the side of those who were asking for the miracle. Kasi humihingi sila na imposible. Naniniwala sila na posible yung, dapat sana yung posible. Tumataya sila doon. Inilalagay nila yung kanilang oras, panahon sa paniniwalang mangyayari yon, at nangyayari nga. Because everything is possible for one who believes. Yung observation sa quantum physics, observation causes the system to collapse into a single outcome out of the many possible outcomes. Sa quantum physics, sinasabi na maraming pwedeng mangyari sa isang bagay, sa isang kaganapan. Maraming posibilidad yan, marami. Pwede kang mahulog, pwede kang lumundag, pwede kang humiga, pwede kang hindi mahulog, pwede kang kung ano-ano mangyari. Pero, kung anong hingin mo, kung anong paniwalaan mo, kung saan ka tumaya o bumakas, kung saan ka maglagay ng buhay mo, ng iyong time, talent, and treasure, yun ang magaganap. Kaya mahalaga yung participation noong recipient at ng kanyang faith. May superposition idea sa quantum physics. All possibilities exist at the same time. Sa buhay mo, pwede kang mamatay ngayon, pwede kang mabuhay ng mahaba, pwede kang mabuhay ng maiksi, pwede kang ganito't ganyan. To collapse the system to a particular outcome or possibility, information that relates to that outcome or possibility must be extracted by the observer. So maraming posibilidad, maraming pwedeng mangyari, pero depende sa iyong pag-iisip, pagkilos, paggalaw, paniniwala, paghingi, pananalig. Yun ang magdedetermine kung alin sa maraming pwedeng mangyari ang siyang mangyayari. Halimbawa, nag-aral ka sa isang school na progressive yung curriculum, yung may mga promotion, yung may mga lumulundag-lundag ka ng grade pagka magaling ka. Pagpasok mo, maraming possibilities, maraming pwedeng outcome. Pwede kang makatapos ng kurso mo, let's say kung 4 years ay 4, pero pwede ka rin abutin ng 6 o 7. Pwede rin maging 3 or 3.5 kung may promotion yung super galing. Pwede namang hindi mo yan matapos at all. Ang daming possibility. Alin sa mga possibilities ang magaganap? Under normal and usual circumstances, yung pinili mong maganap. Yung inisip mo, pinaniwalaan mo, ginawa mo, yun ang magaganap. Halimbawa, bakit ko naman po pipiliin na bumagsak? Bakit hindi ba yung pagdadrop mo? Hindi ba yung lagi kang absent, di ka nagsasabit ng mga assignment? Hindi ba pinipili mo yon na huwag pumasa? Choice yun. Action yun. Prayer yun. Pero yung estudyanteng gawa ng mahusay na trabaho, laging present, laging attentive, laging natututo, pasado sa mga quiz, yan ang mga napopromote. Baka yung 4-year course, tapusin niya ng 3. So, choice ba niya yon? Yes. By being a very good student, pinipili mong gumraduate sa oras o ng advance pa. Lahat pinipili natin. Dapat conscious lang tayo na yung palang ginagawa natin na pag-iisip, na aksyon, na habit, ay choice. Kaya may tao bang nagtatagumpay at nabibigo dahil binigo siya ng tadhana? Dahil minalas siya? Dahil kinakawawa siya ng universe? No. Maraming steps, thoughts, habits, actions ang tuloy-tuloy na ginawa na actually in the direction of pagpili ng tagumpay o ng kabiguan. Yung dating mahal na mahal ka, nobya mo, pinakasalan ka, mahal na mahal ka, tapos after 12 years, hindi ka na mahal? Well, maaring ikaw ang pumili na mawala ang pagmamahal niya. Lagi kang nandadaya, lagi kang nag-cheat, lagi kang nagsisinungaling, pabaya, hindi ka thoughtful, hindi ka mapagbigay, hindi ka mapagparaya, hindi ka malambing,
Lahat ng ginagawa mo na ganun, choices yon para matanggal ang pag-ibig niya sa'yo. Ganun din sa part ng babae. Bakit mahal na mahal ka ng lalaking ito? After a while, hindi ka na mahal. May mga ginawa ka na mga steps na choices mo na leading to mabura yung pag-ibig niya sa'yo. O kung minsan, hindi ikaw ang gumawa, pero siya ang gumawa, nadamay ka. Kasi ganun ang partnership, nadadamay ka sa choices ng partner mo. Pero hindi pwedeng biniktima kayo ng tadhana. Choice nyo yan. Kaya mahalaga, conscious tayo sa choices that we make. Luke 11, and this time verse 11 to 13. Which of you, fathers, would give your hungry child a snake if the child asked for a fish? Which one of you would give your child a scorpion if the child asked for an egg? As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks. So, ang tinutukoy dito ni Jesus, kahit nga kayong mga parents na imperfect, makasalanan, masama sa kapwa, ang buti-buti nyo sa anak nyo. Lalo naman ang Diyos natin sa langit, na ang buti-buti sa mga tao. So, pagka hindi kayo tumatanggap ng kabutihan, hindi Diyos ang may kasalanan nun. Hindi kayo humihingi ng kabutihan. Or ang hinihingi nyo, yung magka-windang-windang ang buhay nyo. Sasabihin mo, bakit naman ako hihingi na magka-windang-windang ang buhay ko? Estudyante, lagi ka ng absent, hindi ba yan ang prayer mo na bumagsak ka? Trabahador na laging absent, laging late, laging reklamo, walang sinasubmit na magandang trabaho, di ba prayer mo yan na matanggal ka? Prayer yan. Because thought and action, they are both prayers. So, who gives good gifts? The giver is the Heavenly Father. Kaya mo bang ubusin ang ibibigay ng Ama sa langit? No way. The amount of blessings you receive is not limited by God's capacity to give. It is defined, limited, or expanded by your capacity to receive, to believe, to ask. Matthew 6:6. When you pray, sabi ni Jesus, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Tapos sabi pa ng Matthew 6:8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So magpray ka daw in private and ask God in secret. And God who sees in secret will reward you. Now, one very tantalizing definition of asking in secret is not asking by words, especially not asking by words in public, but asking by thought and action. Yung thought, secret yun eh. Walang ibang nakakaalam nun kundi kayo lang ng Ama. Pero ang lagi mong iniisip ay maging mahusay, maging mabuti, mabless, magpasalamat, di nagpe-pray ka in secret. Tapos gumagawa ka pa in secret. Hindi mo laging inihahayag, hindi mo laging pinapakita, pero lagi kang nagsisikap, lagi kang gumagawa ng tama, nagtatanim, di aani ka. Because your Father who is in secret will reward you. Kaya mabuting maunawa natin kung ano talagang kahulugan ng prayer eh. Yung iba, ask with words. No. Your Father knows what you need before you ask Him. So yung desire mo, yung need mo na nasa yung mind, hindi mo na kailangang i-verbalize, lumabas pa sa bibig mo para pumasok sa mind ng Diyos as sound waves at i-decode niya, gawin niya uling words para kanya maintindihan. No, mind to mind, spirit to spirit, we are one with God all the time. So, sabi nga, even before words come out of my mouth, you already know. Even before I ask, you already answer. Kasi alam ng Diyos. So, huwag magsayang ng oras sa kahihingi verbally. Humingi ka through thought, through action, through habit, and believe. And it will happen. Sabi ni Jesus, if I can, it's not me, it's you, it's your faith. Anyone who has faith will make it happen. Sana maintindihan natin yan para ma-operationalize natin kahit 25%. Kasi talagang kumisan, zero na ang operationalization yan eh.
puro paniniwala lang sa salita, sa bukadura, pero sa action, wala. Gawin nating practice na manalig and expect. Yan din ang itinuturo ng quantum physics. Who gives? Heaven. Or if you like to call it, the universe. Mark 5:27-29. When she heard about Jesus, yung babaeng dinudugo ng 12 years at hindi gumagaling, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, she thought. Ibig sabihin, she asked, she believed. Because she thought, if I just touched his clothes, I will be healed. So, hindi lang siya naniniwala na pag nahipo niya, gagaling siya, may action siya. Hinipo niya. Remember, asking is thinking and doing. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Immediate. Ephesians 3:20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, etc. So, God is able to do immeasurably more than we all ask or imagine. But we begin with and by asking and imagining, and let God multiply whatever we ask or imagine. Now, yung universe na pinag-uusapan natin, or heaven, or creation, the economy of God, sa quantum physics may tinatawag na superposition. Particles or matter exist in all possible forms and configurations simultaneously. Observation will cause this to collapse into just a single outcome or configuration out of the many possibilities. In other words, nothing exists and nothing is certain until it is observed. Ipinanganak ang isang sanggol. All possibilities exist. Magiging mabait ba siya o hindi? Magiging matalino ba siya o hindi? Magiging mabunga ba ang buhay niya o walang kabunga-bunga? Magiging mabuti ba siyang husband or wife o hindi? Lahat ng possibilities, they exist. But what do the participants in the life of the child, and later on the child himself or herself, will do? Mag-iisip siya. Kikilos siya. Pipili siya ng mga gagawin at iisipin, at lahat ng mga yon, kakambal ang mga pinipili at iniisip ng kanyang mga magulang, mga taong may direct hold sa buhay niya, direct influence. Lahat yan ay maglalakip-lakip, magsasama-sama, at pipili from the many choices ng isang tunay na magaganap sa kanyang buhay. Kaya kumisan, magkakapatid, pare-pareho ng genes, pare-pareho ng magulang, pare-pareho ng kinain, pare-pareho ng eskwelahan pinuntahan, iba-iba ang mga kostumbre, ang mga ugali, ang mga asal, at iba't iba ang kapalaran. Kasi maraming ginawang kanya-kanyang choices. Hindi tayo victims of circumstance. Sabi nga ng Invictus, I am the captain of my soul. Meron tayong direct participation sa paglikha ng ating ngayon at bukas. Hindi tayo mga lulutang-lutang na kusot sa baha na kung saan dali ng alon, doon pupunta. Meron tayong participation. You participate by asking, by believing, by thinking, by doing, by acting. Now, why the Father or heaven or the universe gives? Bakit nga ba? Sinasabi ng quantum physics or science, the observer effect has parameters, namely the intensity of the observation, the predicted expected result or outcome, and the number of observers measuring or observing the same system. In other words, you receive what you give away. What you expect and predict or measure affects the very thing you are observing. Halimbawa, may bata, may behavior siya, may attitude siya, pero hindi lang siya nag-iisa in a vacuum. Yung attitude mo sa kanya, yung observation mo, yung input mo sa kanya,
lakip-lakip yon sa sarili niyang ginagawa at yun ang lilikha ng magiging identity o kilos o particular behavior niya at a particular moment. Kaya may mga bata na nagtatantrum pero pa ang nag-handle sa kanila is magaling na psychologist. Tumitigil, umaayos. Meron naman na pagkaburarang magulang ang nag-handle sa nagtatantrum at OA na anak, lalong nagiging pakawala ang behavior niya. May mga bata na dahil ganito ang kanyang ginagawa, pagserbehan mo, huwag mong gawin yan, lalo niyang ginagawa. Meron naman sabihin mong gawin mo yan, hindi niya ginagawa. Naglalaro-laro ang ating mga reaksyon at yun ang bumubuo ng ating realidad. So, kung ikaw ang may katawan, isipin mo kung anong gusto mo talaga mangyari. Gumawa ka ng mga hakbang patungo doon, paniwalaan mo yun, at yun ang mangyayari. Para sa buhay ng mga taong mahal natin, o ino-observe natin, o tayo ay mga participant sa buhay nila, isipin din natin para sa kanila kung ano yung maganda at gusto natin mangyari. Ipanalangin natin sila. Tulungan natin, gumawa tayo ng actions. At yun, lalakip sa sarili niyang performance para bumuo ng isang common and one result. Kaya mahalaga rin yun when we pray for one another. Ba't hindi mo kailangan gawin sa plaza yan? Pray publicly. May effect din yan. Pero ang sabi ni Jesus, pray privately. So when you pray for people, ino-observe mo ang buhay nila. Pwede ka rin mag-tunneling para sa kanila. At kung yung prayer at paniniwala mo ay mas malakas kaysa doon sa prayer, asking and paniniwala, nun mismong tao, malamang na yung prayer mo pa ang siyang matupad dahil ikaw ang nag-tunneling. So kung yung anak mo, ang gusto niya halimbawa bumagsak siya sa school, ikaw gusto mo pumasa, ipag-pray mo nang, ipag-pray na pumasa siya. Hindi lang prayer ng salita. Tulungan mo, i-tutor mo, bigyan mo ng oras mag-aral, tulungan mo siya makapagbayad ng kanyang mga matrikula, bigyan mo ng materials para makagawa ng mga project, di ipinagpe-pray mo siya, at sa ganon, nagtataneling ka rin. Nag-observation ka rin by the standards of quantum physics, at malamang, kung ang faith mo ay malakas, yun ang matupad. Tulad ng centurion. Hindi naman yung may katawan hindi naman yung servant niya na may sakit ang humingi kay Jesus sa pagalingin siya Yung centurion. At syempre, dahil may authority siya over his katulong, may malakas na spiritual force yung authority niya na yon. Pero remember, it was the faith of the centurion, not that of the servant, that made the servant well. Kaya mahalaga, powerful din that we pray for others. At yung ating prayer life, spiritual life, yung truth natin mas malapit sa truth ng God. Malamang yung truth natin ang umiral, mangibabaw at maghari sa buhay kahit ng ibang tao. Powerful ang prayer. Dapat lang tama yung method ng pagpe-pray. Ask, search, knock for what you want to receive. Kung ano yung gusto mo, kung anong kanais-nais, kaibig-ibig, kung ano ang mabuti, kung ano ang maganda, yun ang isipin, yun ang ilapit, yun ang ikatok. Think, imagine, speak of what you want to receive or happen. Huwag baligtarin. Do, move towards what you want to receive or to happen. Halimbawa, gusto mo ng masayang pamilya? Pray ka ng pray, Lord, pasayahin niyo po ang pamilya namin, bigyan niyo po kami ng kasiyahan, bla bla bla. Pero, bungangera ka naman, tamad ka, hindi ka tumutulong, hindi ka nagko-cooperate, pasaway ka, kahit mangisay ka ng kape, pray na pasayahin niyo po ang pamilya namin, pang ibabaw lang yun, hindi yun ang totoo mong prayer. Kasi ang totoo mong prayer ay yung ginagawa mo. Pag umuwi ka ba ng bahay, nagpapasalubong ka sa anak, o sa magulang, o sa kapatid, o sa asawa. Yung pasalubong mo, prayer yon na pasayahin kayo. Kasi syempre, thoughtfulness begets thoughtfulness. Nagtatrabaho ka ba para ka makapag-entrega sa iyong asawa, sa iyong anak, mapaaral mo siya, sa iyong magulang? Yun ay prayer for happiness. Pero kung tatamad-tamad ka, bibisyo-bisyo ka, wala kang inuuwing income, puro utang, puro trouble, yun ay prayer na ang pamilya nyo maging miserable. And remember, ask and you will receive. Your action is asking for an unhappiness in the family, it will happen. But if your action is asking for happiness,
It will happen. Paano po kung yung action ko for happiness ang inihingi, pero yung asawa ko for unhappiness? Well, kung sino ang mas malakas na pananampalataya sa inyo, malakas mag-observation at mag-tunneling, di yun ang magaganap. Pero hindi lubos na magaganap kasi may participation din yung kabilang partido. Kung dapat ang grade nyo 100, naging 80 tuloy kasi ang taas-taas ang binibigay mo pero siya ang baba, syempre kukuhanin mo yung average niyan. Because we affect one another. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang salita nakakabigay buhay o nakakamatay? Nakakapagpagaling o nakakapagpalala ng sakit? Ang salita nakaka-create ng peace or war? Makapangyarihan ang salita. Kasi ang salita ay prayer, kahit hindi in the format of the usual religious formula. Proverbs 23:7, for as he thinks within himself, so he is. Ayan na naman. Kung anong iniisip mo, yun ka. Yun ang prayer mo, at yun ang magpapaulit-ulit at magpapabalik-balik. Kung negative thinker ka, puro negative ang mangyayari sa buhay mo. Kung positive thinker ka, malamang puro positive ang mangyayari sa iyo. Kung hindi man 100% positive, kasi may nag-iisip din para sa iyo ng negative, nakaka-affect din yun. At least, ang batting average mo, magiging mataas na positive. Hebrews 11:8, by faith, or parenthetically, may I say, by thought, by action, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Hebrews 11:30, by faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. So, ang kapangyarihan ng pananalig can move mountains. Now, yung observer effect na pinag-uusapan natin tungkol sa quantum physics, the observer's intention to select an outcome depends on the amount of observers trying to extract the same information and the intensity of the observation being done. So, i-translate natin ito to prayer. Mas marami nagpe-pray, mas malakas ang prayer. Although, kung marami nga, tapos grupo, sama-sama, pero maraming abala, maraming distraction, maraming nakakagulo ng iyong concentration dahil matao, mabuti pa, mag-pray kayo lahat, yes, about the same thing, yes, pero sa kanya-kanyang silid, sa kanya-kanyang private space and time. Ganon din ang effect nun, baka mas powerful pa, kasi walang abala. Kasi kung minsan, pag marami kang kasama sa prayer, merong maingay, merong hindi mo intindihan yung pronunciation niya, merong verbose, merong repetitious, kung minsan natatanggal yung concentration mo, mabuti pa, mag-pray kayo kanya-kanya about the same thing, pero sa inyo-inyong oras at lugar. The intensity of the observation being done affects the subject. Sa reverse, sa kabaligtaran, do not think of, do not imagine, do not speak of what you do not want. Yung ayaw mong umulan dahil may picnic kayo, tapos sabi ka, uy, baka umulan, ako, baka umulan, ayan, uulan na nga. Matutupad yun. Because words are powerful. Remember, it is the power of life or death. Yung naku, ang anak ko, baka naman mahulog, baka maaksidente, baka masaktan. Bakit yun ang sinasabi mo? Huwag mong sabihin yung ayaw mo mangyari. Ang sabihin mo, yung gusto mong mangyari. Proverbs 4:23-27, be very careful about what you think. Your thoughts run your life. Kaya yung suspetyoso, madalas yung suspicious nyo nagiging totoo. Yung wala kang ginawa kundi pag-isipan ng masama yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, kaibigan mo, kapartner mo sa trabaho, di yun na matutupad kasi prayer mo yun eh. Iniisip mo, di prayer. The observer's intention, prediction, and expectation collapses into a definite state and selects one possibility from all possibilities. So,
All said, bless, do not curse with your thoughts. Bless, do not curse with your words. Bless, do not curse with your actions. Kung anong ibig, kung anong mabuti, kaibig-ibig, maganda, matapat, totoo, tunay, think about such things. Pray about such things. Do